pagsamo, gamitin mo ako. Lumawak ang kaharian mo. Taimtim kong pagsamo, gamitin mo ako. Maranasan pag-ibig mo. Taimtim kong pagsamo, gamitin mo ako. Lumawak ang kaharian mo. Taimtim kong pagsamo, gamitin mo ako. Maranasan pag-ibig mo. Ganito palang ibigin mo. Yaman sa mundo ay tunay na ibigin mo. Subalit walang kaparasang saya sa piling mo at sa ating pagtatagpo. Ligaya ay lubos-lubos at sa ating pagtatagpo. Ligaya ay lubos-lubos at sa ating pagtatagpo. Ligaya ay lubos-lubos, Ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan, hindi matapos-tapos magpakailan pa man. Paano mo mararanasan ang pag-ibig ng Diyos? Ito'y madalas na katanungan. Mararanasan natin ang pag-ibig ng Diyos sa isang personal na pamamaraan. Naalala ko nung ako'y nakarinig ng mabuting balita or ng gospel, hindi ako nagdalawang isip. Inanyayahan ko ang Panginoon Jesucristo sa aking buhay at doon ko sa puso ko, sa buhay ko, at doon ko naramdaman ang pag-ibig ng Diyos. Nagkaroon ako ng kapayapaan at kagalakan sa aking puso. Dating magulo kong buhay, yung puso ko parating nagsususpetsya, ang puso ko parating wala. Di ba yung magulo, parang parating may worries. Pero nung natanggap ko ang pag-ibig ng Diyos, nakilala ko siya, nagkaroon po ako ng kapayapaan. Siyempre, hindi naman yung kapayapaan araw-araw, pero bumabalik po ako doon sa kapayapaan ng Diyos sa aking buhay. Babalikan po natin ang usapang yan, mamaya-maya. Ako po ang inyong lingkod na si Bishop Vicky Sebastian na magdadala sa inyo ng usaping ito ng pag-ibig ng Diyos. Okay, samantala, nais nating batiin ang lahat naman naka-tune in ngayon, yung mga global families natin. Kamusta po kayo dyan? At yung mga taga-central families, Metro Manila South Region, Metro Manila North Region, Rizal Sector, mga families po natin na nandiyan dyan at sa iba't iba pang lugar ng Pilipinas, no? Regions 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 12. Okay? O, marami na po yan. So, salamat po sa inyong pagtunghay. Pagbati rin po sa mga first-time viewers natin, kung kayo ay ngayon pa lang nag-tune in sa programang ito, welcome po sa inyo. Yung sa mga unang pagkakataon ay nakasama natin dito sa ating programang Thursday Celebration. Thank you po. At ngayon po ako ay nag-advance taping dahil meron po akong napakahalagang gawain bukas. Ito po ay reunion namin magkakaklase, magkakadorm. So hindi ko po iiwasan ng pagkakataon na makipagkita ako sa kanila upang makashare din po ako ng pag-iibig ng Diyos. Okay? Marami pong salamat sa understanding nyo. Pwede pa rin kayong patuloy na mag-chat dahil sasagutin naman po kayo nila Sister Grace at ni Marlita. Okay? So mag-chat kayo on your prayer requests. Okay? Marami yung iba ay babanggitin natin sa susunod na Thursday. So tayo po ngayon ay dumako sa
diwa ng panalangin. Unang-una, panalangin po natin ang ating bansa. Lord, sa pangalan ni Jesus, lumalapit po kami sa iyo, Panginoon. Tinataas po namin sa iyo ang bansang Pilipinas. Pagpalain niyo po ang mga leaders namin mula sa presidente, vice presidente, senador, congressman, mga gobernador, Lord, mga mayor, at lahat ng naglilingkod sa gobyerno hanggang sa mga kabaranggayan namin, Panginoon. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng kapayapaan sa kanilang mga puso. At Lord, yung mga pangako nila na sila ay maglilingkod bayan, Lord, mangyari nga po yun, Lord. Bigyan niyo sila ng katalinuhan na nanggagaling sa langit. Salamat po, O Diyos. Lord, nataas din po namin sa iyo ang bawat pamilyang Pilipino. Touch us, O God, Lord, ang mga magulang, ang mga anak, Panginoon. Lord, na kami magkaisa, Panginoon, Lord, sa pagkilala sa iyo, Panginoon. Lord, na umunlad ang aming bayan, Lord. Salamat, Lord, sa Biblia, Panginoon, O God, Lord, na babasahin ng mga pamilya, magpe-pray ang mga pamilya, Lord, yun ang aming panalangin sa iyo, Lord, lalo na sa mga panahong ito. Lord, tinatasin po namin sa iyo ang edukasyon, Lord, ang sistema ng education namin, Lord, hayaan mo, Lord, na ito ay maging kaaya-aya, Lord, maging mabisa, Panginoon, O God, sa aming mga pangangailangan, Panginoon, mga kabataan, Lord, magkaroon sila ng mabuting edukasyon, Lord. Pagpalain mo ang aming DepEd, Lord. Pagpalain mo ang mga teachers, mga estudyante, mga magulang, Lord, public and private schools, O God. Bless them, Lord, sa pangalan ni Jesus. Ganon din po, Lord, tinataas namin sa iyo ang aming ekonomiya. Ikaw lamang po ang makakatulong sa aming ekonomiya, Lord. Hayaan mo, Lord, na minsan pa ay umunlad ang aming ekonomiya. Lord, inaalala din po namin sa panalangin ang militar at ang mass media. Thank you, Lord, sa mga sangay na to, Panginoon. O God, palakasin niyo po sila, Panginoon. Bigyan niyo sila, Panginoon, ng tapang upang ipaglaban ang aming bayan, O God. Lord, at ang mass media, Lord, gamitin mo siya in a positive way, Panginoon, O God. Lord, na lumakas ang aming bayan, Lord, through the mass media, Lord. Lord, na ma-filter nila, Panginoon, yung mga hindi kaaya-aya, Lord, yung mga magbibigay ng mga masasamang values, Lord, sa mga kabataan, Lord. Lord, makita nila to, Lord, at hindi nila gugustuhin, Lord, na ito ibenta pa nila sa aming mass media. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Nataas po namin sa iyo ang body of Christ, O God, ang church mo dito sa Pilipinas. Hayaan mo, Lord, na kami magkaisa, Lord. Madala namin ang mabuting balita. Salamat, Lord, sa mga pintuang bukas na tatanggap ng mabuting balita sa lahat ng barangay ng Pilipinas, aming mga isla, O God, Lord. At kung nasaan ang mga Pilipino, Panginoon, globally, Panginoon, magdadala rin sila ng mabuting balita sa mga kababayan at sa mga lokal, Lord, na mga tao roon, Panginoon. Bless each and every one of us, Lord. Anoint us for evangelism, Lord, sa mga panahong ito. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Ikaw ang nakikinig sa aming mga panalangin. Nagtitiwala po kami sa iyo, Panginoon, sa pangalan mo, Panginoong Hesukristo. Amen, amen, amen. Praise God. Thank you, Lord. So, pagpapatuloy po natin ang usaping pag-ibig. No? Last Thursday, pinag-usapan po natin ang pag-ibig. Tatalakayin natin ang pag-ibig natin sa Diyos at ang pag-ibig natin sa kapwa. So, maganda po yung iniibig natin ng Panginoon, pero iniibig din natin ang ating kapwa. This is an overrun, di ba? Mag-overflow yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nagkakaroon tayo ng capacity o kapasidad na umibig sa ating kapwa. Sa Romans chapter 12 verse 9, isinulat po roon, nakasulat po no, through Apostle Pablo, sabi niya sa wikang Ingles, let love be without hypocrisy. Abhor what is evil, cling to what is good. Romans 12 verse 9. Sa wikang Tagalog, magmahalan kayo ng tapat. Iwasan ninyo ang masama at laging gawin ang mabuti. 12:9 Romans. Sabi, walang hypocrisy, no? Ang pag-ibig daw ay dapat walang hypocrisy o walang pagpapanggap. So, talagang umibig ka ng mainam o umibig ka ng tapat. No? Napakaganda po no, na ang pag-iibig natin ay tapat sa bawat isa. Hindi lang naman yung pag-ibig sa asawa o pag-ibig sa nobya, pag-iibig mo unang-una sa Panginoon, pag-iibig mo sa mga magulang mo,
pag-ibig mo sa mga kamag-anak mo, sa mga kaibigan mo, 'di ba, mga katrabaho mo, tapat ang pag-iibig natin sa kanila. Amen. Iba't ibang klase ang pag-iibig, pero 'yan po ay hindi nating subject ngayon. Ang importanteng makita natin pag-iibig ng Panginoong Hesukristo. So ang Panginoong Hesukristo, nag-summarize siya 'no, ng 10 utos or 10 commandments sa Old Testament, 10 po 'yun 'no. Inutos ng Diyos, 10. At ito'y ginawa ng ating Panginoong Jesucristong 2, 'no? Kinompres niya into 2 para masigit nating matandaan. Pero yung 2 na yan ay tungkol din naman dun sa 10. Okay? Sabi po sa Mateo 22 verses 37 to 40. Okay? Basahin po natin yan. Guro, ano po ba ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-ibig. Ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. So yun ang unang utos, no? Mahalin natin ang Diyos. At ikalawang pinakamahalagang utos ay katulad din ito, mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ang buong kautusan ni Moises at ng mga sinulat ng mga propeta ay nakasalalay sa 2 utos na ito. Okay, Mateo 22 verses 36 to 40. Amen? Sabi po dito, then sa English po, then one of them, a lawyer, asked him a question, testing him and saying, Teacher, which is the great commandment in the law? Jesus said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first great commandment. And the second is, you shall love your neighbor as yourself. On these 2 commandments hang all the law and the prophets. Matthew 22 verses 35 to 40. Praise God. Thank you, Lord. So, kinumpras po ng Lord yung dating 10 commands, ginawa niyang 2. Dahil ang laman ng 10 commandments, una muna, ang pag-ibig sa Diyos. No? So, dapat talagang ibigin natin ng Panginoon. Kilalanin natin siya, ibigin natin siya, paglingkuran natin siya. Pangalawa, sa kahalati ng 10 commandments ay ito naman ay tungkol sa mga neighbors natin o mga kapwa natin. Okay, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya, di ba? Huwag kang maiinggit sa mga iba, di ba? Do not covet your neighbor's goods, do not covet your neighbor's wife. Doon sa una naman ay huwag kang sasamba sa mga idols kasi si Lord lang ang sinasamba natin. Maliwanag po ba? So, dinalawa na lang niya para matandaan natin. Yung pangalawa ay nagsasabing, mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Praise God. So naririto tayo ngayon, di ba? Marami tayong kaibigan, marami tayong kakilala. Di ba? Sabi ng Lord, mahalin mo daw ang mga yan. Okay? Hindi yung pag-iibig na lustful love, kundi yung alam mo, yung nirerespeto mo, kinikilala mo, no, tinatanghal mo sila. Yung neighbor dyan o yung kapwa dyan ay hindi lamang limitado sa mga kalapit na kapitbahay mo kasi neighbor eh. Sabi mo, ay mahal ko lang yung neighbors ko, yung iba hindi na. No? Hindi lang ito nagsasabi tungkol sa kapitbahay mong literal. Ang neighbor mo ay ang kapwa mo, kapwa-tao mo. Yung mga nakakasalamuha mo, kapwa mo yon, mga kaibigan mo, kamag-anak, kasama sa trabaho, o yung mga taong kakilala ka, kapwa mo yun. Thank you, Lord. Alam niyo po, madaling magmahal sa sarili. Tama po ba? Madali nating ipagliban ang mga kamalian natin at bigyang pansin ang mga kabutihan natin. No? Yun ang ating parating iniisip na okay tayo, we're good, di ba? Mas mahirap ang magmahal sa iba. Pero bisa sarili natin, mahal na mahal natin, hindi natin pinapabayaan, di ba? Parating priority mo yung sarili. Wala namang masama doon. Pero kailangan i-balance mo naman, di ba? Mamaya, mahal mo lang yung sarili mo, parang wala ka na nakikita ng ibang tao kasi lahat para sa'yo, 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 sa'yo. Di ba? Covetousness na po yan. Dapat marunong din tayong mag-share at makipagkapwa tao. Na sa ganon ay nare-reflect sa atin ang puso ng Diyos. Ang puso ng Diyos ay nag-reach out sa mga tao. Lalo na kung follower of Christ ka, di ba? Para alam niyo yun, inaasahan tayo ng Lord na tayo yung magre-reflect ng ilaw niya at ng pag-ibig niya.
Subalit kung tunay nating nauunawaan ang pag-ibig ng Diyos at ang mabuting balita, madali na po tayong magmahal ng kapwa. Pag naunawaan natin ang gospel, ay sisikapin nating mabahagi ito sa iba pang mga tao. That's the love of God. No, yung mabuting balita, yung gospel, di ba? Yun ang una nating i-share sa kanila. Alam mo bang mahal ka ng Diyos? Na siya ay nagkatawang tao para sa atin, tinubos tayo sa ating mga kasalanan, namatay siya sa krus ng Kalbaryo upang ikaw at ako ay maligtas mula sa kamatayang walang hanggan. At dahil kay Jesucristo, binigyan niya tayo ng buhay at buhay na magpakailan paman. Ang mga talatang nabasa natin kanina ay maraming kautusan kung papaano natin maipapakilala ng pag-ibig, kapatawaran at biyaya sa ibang tao. Dapat ma-share po natin yan na ang Panginoon, iniibig tayo. Ang Panginoon nagpapatawad kahit ang lalim-lalim ng kasalanan mo. Pag humingi ka ng tawad sa Panginoon, pinapatawad ka. Praise God. Thank you, Lord. So, ano ang pinaka-challenging? Anong pinaka-challenging na i-apply sa ating mga interaction sa mga tao ngayon? Sa tingin mo, anong pinaka-challenge sa iyo sa pakikipagkapwa mo? Di ba? Meron ka bang excuse sa pakikipagkapwa? So, bago pa tayo gumawa ng excuses, wag nating kalilimutan. Etong wag nating kalimutan na ang Panginoong Jesucristo ay binigay niya ang kanyang buong buhay sa krus ng Kalbaryo upang ipadama ang kanyang pag-ibig sa atin. Of course, hindi natin mapapantayan yan. Diba? Ikaw ba ay magbibigay ng buhay mo? Diba? Sa bagay, meron pa din namang mga bayani, di ba? Pinaglalaban nila ang kanilang naisipaglaban, di ba? Pero alam niyo, mahirap po gawin yun. Mamamatay ka para sa iba. Pero si Lord, ginawa niya yon para tayo magkaroon ng kalayaan, para tayo magkaroon ng tapat at relasyon sa ating Diyos. Praise God. So, dati hiwalay na hiwalay tayo sa Panginoon. Pero dahil kay Kristo, nilapit niya tayo sa ating Ama, sa kanyang sarili at sa banal na Espiritu. Huwag natin iyang kalimutan. Praise God. Romans chapter 12, verse 1. Naisulat po doon ni Pablo, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Romans chapter 12, verse 1. Kaya nga, mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Roma chapter 12, verse 1. Thank you, Lord. So, maaring hindi madali ang magmahal sa kapwa. Pero this can be a living sacrifice, di ba? Parang sacrifice mo na rin yun. Yung, wag mo na lang ipakita na galit ka sa kanya or hate mo siya, di ba? So, alam niyo po yun, magmamahal tayo sa ating kapwa kahit sa mga kaaway niyo. Kung ipagpe-pray niyo sila, hindi yung pagpe-pray niyo, mamatay na sila, hindi po yun. Ipag-pray niyo na, gumawa ng paraan na makapag-usap kayo or ma-restore yung broken friendships ninyo or whatever, di ba? Pero alam niyo yung mga galit sa atin, pag nagpe-pray po kayo para sa kanila, nawawala po yung galit nila sa inyo. Totoo po yun. Di ba? Dati parati kayong sinisiraan, di ba? Sa kaka-pray ninyo, tapos hindi naman kayo nagre-react sa lahat ng mga paninira nila, pinagpe-pray nyo lang sila. Then, nag-iiba po yung tono at nag-iiba yung kanilang pananaw. Okay? So, subalit ang nais ng Panginoon, minsan mahirap talaga magmahal sa kapwa. Pero ang gusto ng Panginoon, gawin natin yan. Wow, kaya natin yan. Amen. Kaya nga, mag-uumpisa na tayong manalangin para sa iba. Ulitin ko po.
Mag-uumpisa na po tayong manalangin para sa ibang tao. Hindi lang yung sarili mong pinapanalangin mo, pamilya mo, anak mo, bahay mo, aso mo, di ba? Lahat yung pinagpe-pray mo. Ngayon, it's about time na pinagpe-pray din natin ang ibang tao. Lalong-lalo na ngayong year 2024, ang sandata po natin sa taong ito ay ang ating mga panalangin. Ulitin ko po, panalangin. Wala po tayong ibang magagawa kundi ang manalangin. Bilang mga followers of Christ, bilang mga Kristiyano, magigising po tayo. Dapat gising tayo sa panalangin. Sa ating mga tahanan, manalangin po tayo. Di ba? Alam ko, hindi tayo sanay niya. Di ba? Sanay lang tayo pag Sunday. Pero we have to move. We have to do something about this kasi hindi natin maunawaan ano ang mangyayari sa 2024. And this is an era, mahabang panahon po ito. That's why ngayon pa lang nagsishield na tayo ng panalangin. Salamat po. Sana po ay nakuha nyo yan. And prayer is talking to God. Nagko-communicate tayo sa ating Panginoon. Okay, so ang prayer para sa iba, no? Minsan po, yung ulo natin parating mainit, di ba? So, nagpe-pray po tayo para lumalamig din ang ulo natin. Di ba? Yung mga galit sa iyong kapwa, di ba? Nako, kailangan pinagpe-pray po natin yan. Sa puro galit ang ating puso. Konting kibot lang, nagagalit na tayo. Di ba? Hindi na tayo gagawa pa ng palusot at magbubukas ang Panginoon ng mga pinto upang tayo ay makapagbahagi ng pag-ibig ng Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Tuwing mananalangin tayo, alam nyo, nagbabago tayo. Amen. Hindi lang lumalabas ang mga salitang yan, pero ang Holy Spirit, binabago tayo. Mararamdaman yan. Dati nga, di ba, madali kayong sumpungin, madali kayong magalit, pero kung kayo po ay tunay na nanalangin sa Panginoon, nanalangin para sa iba, makikita ninyo, kayo din nababago. Ako, nabago po ako sa aking panalangin. Dati, warrior po ako. Nagwo-worry ako parati. Sa kakapray ko, talagang binago ng Lord yung puso ko. Nagtitiwala po ako sa ating Panginoon. Siyempre, minsan nagwo-worry pa din. Pero alam nyo, bawas na yung worry ko kesa nung noon. Dahil ako po ay natutong manalangin ng tapat sa ating Panginoon. Sa ating panalangin, hingin natin sa Diyos ang pag-ibig, no? Na maibig natin at matulungan natin ang iba pang mga tao. Hingin natin yan. Lord, give me love. Give me compassion, Lord. Para ako'y makatulong sa kaya ko namang tulungan, Panginoon. Bigyan mo ako ng pagmamahal sa iba. Yan ang gustong-gusto ng ating Panginoon. So, paano po tayo makaka-access sa pag-ibig ng Diyos? Ang unang hakbang ay ang pag-anyaya sa Kanya. Ginawa na niya ang part niya sa mission na tayo iligtas. Ngayon naman po, ang part natin is anyayahan siya sa buhay natin. Sa Romans chapter 10, verses 9 and 10, ito po yung kaligtasan. Habang hindi tayo tumatanggap kay Kristo Jesus sa ating puso, hindi tayo ligtas. I'm sorry to tell you that. Kahit matalino ka, mayaman ka, diskarte ka, pero kung wala si Kristo sa puso mo, hindi ka pa rin ligtas. Siya lang ang kaligtasan natin. So, sinulat po dun sa Romans 10 verses 9 and 10, sapagkat kung ipapahayag ng iyong bibig si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang magmuli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat ang tao'y nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Mga taga-Roma, chapter 10, verse 9. Napakaklaro po ng sinabi ni Pablo. Diba? Kung tatanggapin natin ng Panginoon, therefore, dapat ay idedeklara natin mula sa ating puso. Sa English po, and if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. For with the heart, one believes unto righteousness, and with the mouth, confession is made unto salvation. Romans 10, 9 and 10. So may connection po yan, yung heart natin at bibig natin. Yung kaligtasan dapat from our heart, ito po ay sinasabi natin.
Thank you, Lord. Hallelujah. So, I'm sure ikaw ngayon ay kinakausap ng Panginoon. Hindi naman aksidente na naka-tune in ka sa ating programang Thursday Celebration. Dahil dito po, tuwing Thursday ay pinapahayag po natin ito. At kung sino man ang nais mag-imbita sa Panginoon sa kanyang puso, tayo po ay mananalangin. Kaya napakasimple pong panalangin. Hindi naman po complicated ang Panginoon. We just go to Him as we are. Magre-repent tayo sa ating mga kasalanan at hihilingin natin ang kanyang biyaya para sa ating buhay. Sige po, sumunod kayo sa panalangin ito kung nais niyong imbitahin ng Panginoon sa inyong puso. Sabihin niyo, Ama, sa pangalan ni Jesus, ako po ay lumalapit sa iyo. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Sa araw na ito, Panginoon, inaanyayahan kita sa aking puso. Binubuksan ko ang pintuan ng aking puso. Ikaw na po ang Panginoon ko. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Ako po ay nagnanampalataya at nagdedeklara na ikaw, Hesukristo, ang anak ng Diyos, nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing, subalit makalipas ang 3 araw, ikaw ay nabuhay na muli. Salamat po, O Diyos, sa kakaibang pag-ibig mo sa akin. Thank you, Jesus. Tulungan niyo po ako, Panginoon, sa araw-araw kong pamumuhay. Kinikilala kita, Panginoon ng aking buong buhay. Sa pangalan mo, Panginoong Hesukristo, Amen, amen, amen. Well, kung ginawa mo yan, ang sabi po ng Biblia ngayon, ang tawag sa'yo ay anak ng Diyos. Amen. Hindi po lahat ng tao naglalakad dito sa mga kalye, anak ng Diyos. Di ba? Sino man ang tumanggap kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ang tawag sa iyo ay anak ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. So ngayon may access tayo sa ating Ama through our Lord Jesus Christ. Mag-iiba po ang buhay natin, magkakaroon tayo ng improvement sa buhay natin. So habang tinatalastas natin ang salita ng Diyos, ang Biblia, marami tayong madidiscover na magagandang plano ang Diyos para sa iyo at para sa akin. Congratulations! Kung kailangan mo ng Biblia, padadalan ka namin ng libreng sipi ng New Testament Bible. Maganda po yung nakakapagbasa po tayo ng Bible. Ito po ay libre. Padadala namin sa inyo, ilagay nyo lang yung inyong address sa ating chat box or sa ating website. Then, papadalan po namin kayo. Promise po. Salamat po. At yun po ay tuloy-tuloy niyong basahin, manalangin kayo araw-araw. At nais rin po namin imbitahin kayo dito sa ating church, sa Jesus Christ Saves Global Outreach, na isang fellowship na dinadaluhan ng maraming nananampalataya. Tayo po ay sama-samang pumupuri sa Diyos, nagbabasa ng Bible, nakikinig ng preaching of the word, and tapos po ina-apply natin to sa buhay natin. Marami na pong mga pamilya ang na bless, di ba? Sila po ay pinagpala ng Panginoon, nagbagong buhay, yung minsan nag-aaway na, maghihiwalay na, binabalik ng Panginoon. Yung mga nalulugi na ay tinutulungan ng Panginoon makarecover. Ay iba't ibang mga uri ng problema, kaya po tayong tulungan ng Diyos. Kailangan lang natin ng trust sa ating puso, pananampalataya sa Kanya. Paano mo naman mananampalataya kay Lord kung di mo man naririnig yung Kanyang mga salita? Di ba? Kung puro salita ng tao lang naririnig natin, kailangan po yung purong-purong uncompromised word of God ang nakikinig natin tuwing linggo at tuwing pagkakataon tayong makinig kagaya po sa programang ito. So, sana po maasahan namin magkita-kita tayo sa ating Sunday celebration every Sunday at 9 a.m. Dito po yan sa 156 15th Avenue, Cubao, Quezon City. Well, tutuloy na po tayo ngayon sa isa pang gift sa atin ng Lord. And this is the baptism of the Holy Spirit. Kaninang tinanggap mo ang Panginoon? Anong pagkakataong tinanggap natin ng Lord? Sumama na po ang Holy Spirit sa atin. Amen. Dahil siya po ang nagdadala ng tao sa Panginoon. Hindi naman tayo mabuborn again o hindi naman tayo lalapit sa Diyos nang wala ang power of the Holy Spirit.
Amen. So ito pong Holy Spirit ang itinatanyag natin ngayon. Siya po ang present Godhead. Siya po ang Diyos dito sa lupa. No? Nung umakyat ang Panginoon Kristo sa langit, sabi niya, bababa ang banal na Espiritu, which is nangyari po sa araw ng Pentecost. Bumaba ang banal na Espiritu at hindi na niya tayo iniwan. So at present, ang Godhead na kasama natin ay ang Holy Spirit. Marami pong hindi nakakilala masyado sa Holy Spirit. Kilala nila siguro ang Ama at ang Panginoon Kristo, pero ang Holy Spirit parang, hindi pa nila masyadong nakikilala. Pero siya po ang kasama-sama natin ngayon sa ating age, sa ating panahon ngayon, ang Holy Spirit is with us. So nang marinig ng mga tao ang pangaral ni Juan, inisip nila na baka si Juan na ang Kristo na hinihintay nila. Pero sinabi ni Juan sa kanila, binabautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit may isang darating na mas makapangyarihan kaysa sa akin, ni hindi ako karapat dapat na maging alipin niya. Babautismuhan niya kayo sa banal na spirito at sa apoy. Sa Lucas po yan nakalahad, Lucas chapter 3 verses 15 to 16. Sa wikang Ingles, now as the people were in expectation and all reasoned in their hearts about John, whether he was the Christ or not, John answered, saying it all, I indeed baptize you with water, but one mightier than I is coming, whose sandal strap I am not worthy to loose. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Luke chapter 3 verses 15 to 16. So yan po, no? Yan po ang ministry ng Holy Spirit na mag-overflow siya sa atin. Okay, nandiyan na siya. Gusto na niya mag-overflow kung hihilingin natin yung overflow na yan. At siya po ang tutulong sa ating humarap sa anumang mga challenges natin sa buhay. Maliit or malaking challenges, kasama po natin ang Holy Spirit. Actually, we are the tabernacle of the Spirit of God. Amen? Dala-dala natin ang ating Panginoon sa ating mga tabernacle. Choice niya yan eh. Choice niya po yun para sa sinumang manampalataya sa Panginoong Heso Kristo. Thank you, Lord. Babantayan tayo ng although hindi man tayo perfect, di ba? Kasi meron pa rin tayong sariling mga desisyon, may sarili pa tayong pagpili. No, hindi naman makikialaman, Lord, kung ano ang pinipili natin. Pero nandun siya para gabayan tayo, makabalik tayo sa tama. Tama po ba? Tamang-tama yan. Amen. So yan po ang ninanais ng Panginoon. So paano tayo magkakaroon ng bautismo or overflow ng Holy Spirit? Una ay naisin po natin. So bilang Christian, this is good for Christians. Ito po ay binibigay niya sa mga tumanggap kay Kristo. So medyo exclusive po ito for the followers of Christ. Hindi sino-sino na lang ang binibigyan ng baptism of the Holy Spirit. If you're a follower of Jesus Christ, then you can ask for the baptism of an overflow of the Holy Spirit sa buhay mo. Amen. So una, naisin natin. Pangalawa, surrender po natin lahat yung mga nakasuksok pa sa mga puso natin, sa isip natin, yung mga sama ng loob natin. Surrender na po natin yan. Amen. And then, magpe-pray po tayo for the baptism of the Holy Spirit. At kasama po noon, nagbibigay siya ng prayer language. This is the prayer language or speaking in tongues. Okay? Ang language ito, hindi mo maintindihan, hindi maintindihan ng demonyo. Ibibigay ng Holy Spirit yung mga syllables sa atin hanggang makaporma tayo ng language. It could be a tribal language, it could be a foreign language, yung lengguwahe na hindi mo alam at hindi mo sinasalita. Halimbawa, Chabacano, hindi ka naman Chabacano. Bibigyan ka ng language, ang prayer language ng Chabacano, or hindi ka naman Chinese, pero nung ka biglang mag-pray in Chinese, something like that. Or yung mga tribal languages na hindi rin natin maintindihan. Okay? Just go for it. Pag dumating po yung baptism of the Holy Spirit, maglalagay din po siya ng mga syllables sa isip natin, sa puso natin na ilalabas natin. At yan po magiging prayer natin. In times of trouble, in times na nasusukol ka, mag-pray in tongues ka. In times na tatakot ka, mag-pray in tongues ka. Kung may gagawin kang desisyon, mag-pray in tongues. Kung anong gagawin mo, pag alis mo pa lang sa umaga sa bahay, mag-pray in tongues ka na. Pag-pray mo mga anak mo, pag-pray mo mga pamilya mo. Amen. Malaking-malaking tulong po ito sa atin. Actually, ito rin ay isang weapon, sandata against our enemy. So, ang kaaway mo, marami ding plano sa atin.
Araw-araw, 'di ba? So, kung 'di tayo nagta-thanks, hindi natin ah, na nasasalubong yung mga plano niya, hindi natin nasisiwata yung mga plano niya, 'di ba? Tuloy-tuloy na lang kaya minsan parang pagdating mo pagod na pagod ka na, pagdating mo parang nawalan ka pa ng pag-asa or nalungkot ka, nagkaroon kang depression or something like that, 'di ba? Pero when you pray in the Spirit, uunahan mo na yan. Bago pa dumating ang mga bagay na 'to, naka-pray ka na. Hallelujah! So, hindi ba napakabuti po ng ating Panginoon para sa bawat isang taong nagmamahal at kumikilala sa Kanya. Thank you, Lord. So, let's go. Tayo po ay mananalangin and then we will ask for the overflow of the Holy Spirit sa ating mga buhay. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Sabihin niyo, Ama, sa pangalan ni Jesus, nagnanais po ako, Panginoon, ng baptism or the overflow of the Holy Spirit sa aking buhay. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Lord, ako po'y tumatalikod sa lahat ng aking mga kasalanan. Patawarin niyo po ako, Panginoon, sa uri ng aking buhay, Lord, sa uri ng aking pananalita, na aking pag-iisip, Panginoon. Lord, na hindi ko makonforme sa nais mo. Lord, patawarin niyo po ako, Panginoon. Salamat po, Diyos. At Lord, sinosurrender ko na rin po lahat ng nakasuksok sa aking pag-iisip, Lord, mula ng aking pagkabata, Panginoon. Lord, yung mga sama ng loob ko, yung bitterness ko, Panginoon, yung mga galit, Lord, na nagkapatong-patong na sa buhay ko. Lord, sinosurrender ko po lahat ng ito. Mga galit ko sa magulang ko, sa teacher ko, sa mga kamag-anak ko, sa mga kaibigan ko, yung mga tumalikod sa akin, Lord, sa asawa ko, sa pangalan ni Jesus, O God. Lord, sino-surrender ko na po lahat. Sabihin niyo po yan, talagang sino-surrender niyo. Mean it from your heart. Amen? Galing sa puso natin, Lord, hindi ko kaya itong dalin lahat. Sino-surrender ko po ito sa inyo. Mga tao, Lord, na nakasakit sa akin. Mga taong hindi pumansin sa akin. Lord, sino-surrender ko po lahat sa inyo. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. So, kung ginawa niyo yan, pinakinggan po tayo ng ating Panginoon. At ngayon po, magre-ready tayo for the overflow of the Holy Spirit sa ating mga buhay. Taas niyo po ang inyong mga kamay and I will minister the baptism of the Holy Spirit. Salamat po, Diyos. Thank you, Lord. Thank you, our Heavenly Father. Thank you, Lord Jesus, sa gift mo na to, na overflow of the Holy Spirit. Hallelujah. Father, in Jesus' name, we thank you, Lord, for sending the Holy Spirit, Lord, sa mga panahon namin na kagaya nito. And Lord, now, Panginoon, yung mga nais, Lord, na magkaroon ng experience, ng overflow of the Holy Spirit sa kanilang mga buhay. Let them be, Lord, habang nakataas ang kanilang kamay. Let the Holy Spirit overflow in Jesus' name. Overflow, you get baptized over all ng banal na Espiritu. Thank you, Lord, for the baptism of the Holy Spirit, the overflow, O God, of your love, of your power, Lord. Power, O God, binibigay mo sa bawat isang nananampalataya sa iyo. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Raise us up, Lord, to be strong followers of Christ. Hallelujah. With the power of the Holy Spirit. Salamat po, Panginoon. At kung meron kayo po nga nalagay sa puso nyo, sa isip nyo ng mga syllables like la, da, ilabas nyo lang po yan. Huwag po kayong mahiya, huwag kayong matakot. This is your prayer language. La, or da, umpisa lang po yan. No? Tapos yan po ay madadagdagan at yan pong magiging prayer language ninyo. Walang iisang pattern, iba't iba po ang prayer language natin, pero yan po ay galing sa banal na Espiritu at kailangan po natin araw-araw tayo po ay nagpipray. La masya, kaya la masukurya la masikindiya la masa, horya la masyandaya la masikianda. Lord, lahat po ng mga nagnanais makatanggap, Panginoon, at nakatanggap na, Panginoon, hayaan mo, Lord, ang kanilang prayer language ay
bumulwak din, Panginoon, mag-overflow din sa kanilang mga buhay. Thank you, Lord. Binabawalan namin kung ano man ng mga doubts, Lord, sa kanilang isip, ano man mga takot, Panginoon, as they speak, Lord, this gift from you, Lord, the gift of speaking in tongues. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat na nakatanggap. Lord, kayo po ang mag-orchestrate sa aming mga buhay, Panginoon. Maggamit po kami, Lord, sa mga huling araw na to, Lord, na propagate pa ang iyong kingdom, Lord, sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Maraming salamat po, Panginoon. Congratulations, tanggap mo ang banal na spirito ngayon. Mag-chat ka lang sa amin or pumunta ka sa website natin at sabihin mo ang mga nangyari sa iyo, ikwento mo kung anong nangyari sa iyo. And we will rejoice with you. Tutuloy na po tayo ngayon sa prayer for healing. Kasama rin po sa ministry ng Holy Spirit ang healing. Di ba yung kagalingan po natin? So kadalasan po ngayon, daming nagkakasakit. Ako nagkakasakit din po ako. Pero ako'y nananampalataya sa Panginoon na hindi tumatagal yung mga sakit sa aking katawan. Thank you, Lord. Yun na po talaga yung aking nilagay sa aking puso na every time parang lalagnatin ako or may sakit-sakit na mga katawan ko, nagpipray po ako agad, nagtatangs ako, tapos kiniklaim ko yung mga scriptures, ang mga sa promise ng Panginoon. Kahit ng lalim-lalim ng sakit ninyo, kailangan po harapin natin yan with the scriptures. Itapat po natin ang mga scriptures ng Lord para dun sa ating katawan. Pag naririnig natin, alam niyo po, humihina yung hawak ng mga spirito ng sakit or spirit of infirmity ang tawag dyan. Kahit sila Pablo, meron yan, di ba? Kahit yung mga ibang mga apostles, nagkaroon din sila ng mga sakit. Pero sila po ay pinagaling ng Panginoon. At kung kailangan pa ng Lord dito sa lupa, ayan, nandito pa tayo. Hindi pa tayo susuko sa kamatayan kung magagamit pa tayo ng Panginoon dito sa planetang lupa. So narito po ang ilang mga scriptures na nagpapatunay na ang pagpapagaling ay galing sa ating Panginoon. Okay, babasahin po natin yan. Psalms 147 verse 3. Psalms 147 verse 3. He heals the broken-hearted and binds up their wounds. Pinapagaling niya ang mga pusong nabigo at ginagamot ang kanilang mga sugat. Psalm 147 verse 3. Yung susunod po, Psalms 30 verse 2. Lord my God, I called to you for help and you healed me. Hallelujah. Panginoon kong Diyos, humingi ako ng tulong sa inyo at pinagaling niyo ako. Iniligtas niyo ako sa kamatayan. Hindi ninyo iniloob na ako'y mamatay. Psalmo 30 verses 2 to 3. Thank you, Lord. In Psalms 9:14-16. Because he has set his love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high, because he has known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life I will satisfy him and show him my salvation. Psalms 91 verses 14-16. Hallelujah. Sinasabi ng Diyos, ililigtas ko at iingatan ang umiibig at kumikilala sa akin. Kapag tumawag siya sa akin, sasagutin ko siya. Sa oras ng kaguluhan, sasamahan ko siya. Ililigtas ko siya at pararangalan. Bibigyan ko siya ng mahabang buhay at ipapakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Psalmo 91 verses 14-16. Hallelujah. Hallelujah. Yan po ang ilan sa mga healing scriptures na naisulat na po sa Biblia. At ito po ay sinulat para sa atin. Nangangailangan tayo ng kagalingan habang tayo naririto pa sa planetang lupa. Pag akyat na sa langit, wala na pong sakit doon. Praise God. So kayon po tayo mananalangin kung sakaling may sakit ka ngayon, hindi mainam ang iyong pakiramdam, sumama ka sa panalangin ito. Ama, sa pangalan ni Jesus, Lord, kiniklaim po namin, Lord, at nagpapasalamat kami sa lahat ng mga pangako mo, Panginoon, na ikaw magpapagaling sa amin. Panginoon, salamat
po, O Diyos. Lord, nananalangin kami, Lord, para sa mga taong may sakit ngayon, Lord, na nasa ospital, nasa bahay, kung saan man sila naroroon ngayon, Lord, sila ay ginagapos ng kaaway sa pangalan ni Jesus sa pamamagitan ng sakit. In Jesus' name, Lord, we rebuke, Lord, sinasalanta namin, Lord, ang mga hawak ng kaaway sa kanilang buhay. In Jesus' name, we rebuke you, devil. You let go of these people, mga anak ng Diyos, sa pangalan ni Jesus. In the name of, mong pakialaman ang plano ng Diyos para sa kanilang buhay. Let go in the name of Jesus. Salamat po, O Diyos, Lord, tinatanggap namin ang healing, Lord, para sa aming mga kapatid, Lord. Salamat, Lord, sa healing ni Poy Domingo, Lord. Hallelujah. At Lord, yung mga pang may sakit ngayon, Panginoon, Lord, Sister Gilda, Panginoon, patuloy mo siyang palakasin, Panginoon, O God, Lord, sa kanyang katawan, Panginoon. Sino man, Panginoon, Lord, ang nananalangin ngayon, Lord, na may sakit, O God. Lord, wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Heal in Jesus' name. Receive your healing in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. We trust you, Lord. Kami nagtitiwala sa iyo. Sa pangalan mo, Panginoon Kristo. Amen. 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 Praise God. Thank you, Lord. Sumulat lang po kayo sa amin kung meron kayo natanggap mula sa Panginoong healing ngayon sa habang kayo po ay nakikinig ng programa ito, nanonood ng programang ito. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. We hope to hear from you very soon. Thank you, Jesus. At ngayon po ay tutuloy na tayo sa ating generous giving. Ito po ay tuwing Thursday na ina-exhort natin, no? At marami namang natutuwa na tayo nag-exhort ng generous giving. Ang sabi po ng Biblia, mag-ingat kayo at baka ang paggawa niyo ng mabuti ay pakitang tao lang. Sapagkat kung ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatanggap na gantimpala mula sa inyong amang nasa langit. Kaya kapag nagbibigay kayo ng tulong, wag na ninyo itong ipamalita gaya ng ginagawa ng mga pakitang tao roon sa mga sambahan at sa mga daan upang purihin sila ng mga tao. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kung magbibigay kayo ng tulong, wag na ninyo itong ipaalam kahit sa pinakamatalik ninyong kaibigan upang maging lihim ang pagbibigay ninyo. At ang inyong amang nakakakita sa ginagawa ninyo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Mateo chapter 6 verses 1 to 4. Amen. So dito sabi po sa wikang Ingles, take heed that you do not do your charitable deeds before men to be seen by them. Otherwise, you have no reward from your Father in heaven. Therefore, when you do a charitable deed, do not sound a trumpet before you as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory from men. Assuredly, I say to you, they have the reward. But when you do a charitable deed, do not let your left hand know what your right hand is doing, that your charitable deed may be in secret, and your Father who sees in secret will himself reward you openly. Matthew 6, 1 to 4. Amen. So, nilalahad po dito ay nagbibigay tayo. Tama po ba? Ngayon, wag na lang natin palandakanan ang ating pagbibigay. Yung dinidisplay natin, nilagay pa na sa LED wall. Di ba? Wag po ganun. Nagbibigay tayo from our hearts. Amen. Ang unang binibigay po natin ang ating tithes na pag pumunta tayo sa church pag Sunday, dala-dala na po natin yung ating tithes because the tithes do not belong to us. So, isinusoli po natin yan sa Panginoon. Yung pangalawa po, yung offerings natin. Amen. Yung offerings na nanggagaling sa ating puso at kung may project ang mga church niyo, then nagbibigay po tayo doon sa project na yan. Pangatlo, yung ating charitable deeds. No? Tumutulong po tayo sa mga taong parang nilalagay ng Lord sa puso natin na tulungan. No? Kaya tayo po ay nagpapadala rin ng tulong sa kanila. Thank you, Lord. Praise God. So, napakaganda pong nagbibigay tayo. Meron po tayong mga outlets ng pagbibigay natin online at naririto po ang generous giving. No? Pag generous ang giving mo, generous din si Lord sa iyo. Tama po ba? Sa China Bank, pwede kayong pumunta ron sa Minister of JCSGO 1130-00005 605. Okay, the Minister of JCSGO sa China Bank. Meron din po tayo sa Metro Bank
the minister of JCSGO. Ang number natin doon is 473-3473-738326. Amen. Thank you, Lord. Okay. Ganun din po sa Union Bank, the minister of JCSGO, 000-1500-2840-4. At ang popular na giving po natin ay sa GCash, na ipadadala nyo lang po ito sa GCash under the name of Gary Tolentino. Siya po ang ating accountant. Okay, at ang number po is 09-150-647446. Ulitin ko po, if you want to send through GCash every Thursday or every Sunday, Gary Tolentino po, 09-1506-47446. Okay, so ito po ay safe na safe. Pinapadala kay Gary kasi wala pa tayong corporate account. Sobrang taas po ng babayaran pag sa corporate account. So maraming salamat sa mga partners po natin ng Thursday celebration. Malaki na po, malayo na ang inaabot natin. At nagpapasalamat tayo sa maraming mga taong naaabot ng gospel through this simple live stream, di ba? Through this simple broadcast. Naku, napakalaki na po, napakalawak na ng naaabot po na. Salamat po sa inyo, aming mga partners, na sa pagtataguyod natin, sama-sama nating pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga nakikinig dito sa cyberspace. So gusto rin po nating mga pagbati sa lahat po ng may mga kaarawan sa araw na ito. Happy birthday po sa inyo. God bless you. And may the Lord give you long life. Okay, mga wedding anniversaries. Nako, lalo kayong pag-igtingin ng pag-ibig nyo ng Panginoon. Ang pagbati rin po kay Pastora Perlita Barrientos at Billy Barrientos na narito ngayon sa Pilipinas. Sila po yung mga pastors natin sa Spain, sa Espanya, sa Soto Grande, Espanya, Cadiz, Espanya. Okay, so enjoy your stay here, Pastora Perlita and Brother Billy. Mag-enjoy po kayo dito sa Pilipinas for your much-needed vacation. And of course, on Sunday, meron po tayong Sunday celebration, 9 in the morning. Alas 9 po ng umaga ang ating Sunday celebration. At ang ating pong address ay 156 15th Avenue, Barangay San Roque, Cubao, Quezon City, and Jesus Christ Saves Global Outreach. Ulitin ko pa yung address natin, 156 15th Avenue, Barangay San Roque, Cubao, Quezon City. So, punta po tayo dito, no? Lalo na yung mga nasa online natin. Nais ko po kayo makadaupang palad sa Sunday po, alas 9 ng umaga. Thank you, Lord. So, araw-araw na pagpapala, no? Ito po ay ating programang pang-araw-araw na programa po ito. Naghahatid ng mga pagpapala sa inyong mga buhay araw-araw. This is a devotional from different pastors. Nagbibigay po sila ng Word of God. So, umaga pa lang, meron na tayong inaalmusal na Word of God. At yun po ay dadalhin na natin sa buong araw. Kaya sa araw na yon, asahan nyo na may pagpapala tayo. At nais ko pong i-announce ang Blessing the Barangay Breakfast, February 23. Kailan ba to? Bukas na yan, di ba? Thursday, okay? So, it's a Friday. February 23 is a Friday, sorry. Okay, February 23, alas 7 ng umaga. Okay, so kung nais nyo pong pumunta doon, may dala kayong mga kapitan ng barangay, ipakibigay alam nyo agad sa amin bago pa mag-Biyernes para na sa ganun ay ma-register na sila, makahanda kami ng breakfast po para sa kanila. Inaasahan po namin ang inyong cooperation dito. This is a nice gathering of barangay people when we call down the blessings of God para po sa kanila. Ay, mahirap din po kaya maging leader sa barangay. Ang daming iba't ibang ugali dyan. So, yung mga barangay leaders natin, mga kagawad, kanilang mga lupon, lahat-lahat po sila, kailangan po nagkakaisa sila na sila ay nananampalataya sa ating Panginoon. Mga counselors din po dyan sa barangay, no? Kailangan po nila ng panalangin at sila mismo ay magtiwala sa Panginoon. So, yun po yung goal natin, ma-expose sa kanila ang plano ng Diyos at makita nila yung paggagabay ng Panginoon sa kanila. Gagawin po yan dito sa JCSGO Central Hall. Ang ating address, pareho din po nung ating sanctuary, 156 15th Avenue, Cubao, Quezon City. Thank you, Lord. Amen. So, tayo po ngayon ay magtatapos na sa
panalangin. Praise God. Alalahanin po natin, ipadama natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating pamilya, sa mga kaibigan natin, katrabaho natin, lalong-lalo na sa ating mga esposa at esposo. Amen. So tayo po'y manalangin. Pagpalain kayo ng Panginoon, ipakita ng Panginoon ang kanyang kabutihan at awa sa inyo, at malugod ang Panginoon sa inyo, at bigyan niya kayo ng mabuting kalagayan. Bilang chapter 6, verses 24 to 26. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Number 6, 24 to 26. Lord, maraming salamat, Lord, sa kapayapaan na binibigay mo sa bawat isang nagtitiwala sa iyo. Salamat, Lord, sa mga biyaya, the blessings of God, Lord, na binibigay mo sa aming buhay, Lord, na aming kalusugan, Lord, ang hindi namin pagkukulang, Lord, ng mga salapi, Lord, ang kapayapaan sa aming tahanan, ang paglaki ng aming mga anak, Panginoon, at mga apo. Salamat po, Diyos, Lord, ang pagpapala mo sa mga negosyo, Panginoon, naman nakikinig ngayon, nanonood ngayon. At Lord, sa lahat ng aming mga ginagawa, Lord, sa mga elderlies namin, sa mga young professionals namin, Lord, sa mga kabataan namin, especially, Panginoon. Salamat po, O Diyos, Lord. Salamat din sa kagalingan ng mga may sakit ngayon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. The miracle of healing, Panginoon, para sa bawat isa. And we give you the honor, the praise, and the glory which you alone deserve. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Praise God. So, ngayon po ako ay nagpapaalam hanggang sa muli nating pagkikita dito po sa ating Thursday celebration next Thursday. God bless you. Huwag niyo kalimutan to share, to like, and to subscribe na dito po sa ating channel. God bless you and bye-bye!